Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So guys, bago natin simulan tong story natin, don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng horror story. And kung may mga experiences kayo at horror story, send nyo lang sa Instagram ko or sa FB groups natin. Ayan, search nyo lang yan. Meron na tayong FB groups guys para hindi na tayo mahirapan. Pwede nyo dyan isend yung mga story nyo. Or di kaya dyan sa comment section. Send guys, ang sender natin is si Jessie. Hindi ko alam kung tama bang i-share ko to, pero baka sakaling may makapagpaliwanag o kahit man lang may makinig. Nurse po ako, night shift po. At itong nangyari, hindi ko makalimutan. Na-assign ako sa isang private hospital sa probinsya. Hindi siya sobrang laki, pero kilala na rin. Tahimik doon, lalo na kapag gabi. May isang area lang na ayaw ng karamihan, ang Ward 3. Hindi naman siya abandoned. May mga pasyente pa rin, pero laging sinasabi ng mga senior nurses, kapag may narinig ka, huwag mong papansinin. Kapag may tumawag sa'yo, siguraduhin mong tao. Akala ko pananakot lang nila yun, hanggang sa ako na yun naka-duty doon. Mga bandang 2:30 AM, tahimik na ang buong floor. Karamihan ng pasyente ay tulog na. Nasa nurse station lang ako, nagchat-chat. Biglang may tumawag. Mahina lang siya galing sa dulo ng hallway. Tinignan ko at may isang pasyente sa dulo, nakatayo sa may pintuan ng room niya, nakayuko, at hindi siya gumagalaw. Lumapit ako at tinanong ko, "Ma'am, bakit po kayo nakatayo? Kailangan niyo po ba ng tulong?" At hindi siya sumagot. At habang papalapit ako, may napansin ako yung paa niya, hindi nakadikit sa sahig. Tumigil ako at nanlamig yung buong katawan ko. Dahan-dahan siyang nagtaas ng ulo. Ngumiti ito. Pero hindi siya yung pasyente na naka-admit doon. Tumakbo ako pabalik sa nurse station at hindi na ako lumingon. Pagdating ko, nanginginig ako. Tinignan ko yung patient list. Yung room na pinanggalingan niya, bakante pala. Kinabukasan, kunento ko sa senior nurse at hindi siya nagulat. Ang sabi niya lang, may namatay kasi dyan dati. Hindi agad napansin. Simula noon, naging maingat ako. Hindi na ako basta lumalapit kapag may tumatawag. Pero hindi pa doon natapos. Isang gabi ulit, ako na naman ang naka-assign sa Ward 3. Bandang 3:00 ng madaling araw, may narinig akong tumatawag sa likod ko habang naglalakad ako sa hallway. Napahinto ako kasi kilala niya yung pangalan ko. At ang sabi ng babae, "Jessie, tulungan mo ako." Mahina lang to na parang pabulong. Natakot ako kasi galing to sa likod ko. Naalala ko yung sinabi nila, huwag papansinin at huwag lilingon. Pero hindi ko napigilan, kaya lumingon ako. Wala namang tao, pero sa dulo ng hallway, may wheelchair at may nakaupo. Nakatalikod dito at unti-unting gumalaw yung ulo niya. Paikot. Hanggang sa humarap. Nagulat ako kasi bakit eksaktong kamukha ko? Pero mas maputla, mas madilim ang mata, at ngumiti siya, tapos bumulong. Hindi ko marinig kung ano ibinulong niya. Lumapit ako ng kaunti para makita yung buong mukha niya. At bigla siya ulit nagsalita, "Salamat sa paglingon."
Bigla na lang ako nawalan ng malay. Nagising ako sa nurse station. Napapalibutan ng mga ka-duty ko. Sabi nila, nakita daw nila ako nakatayo sa gitna ng hallway at hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa kawalan. At ang mas nakakatakot, hindi daw ako kumukurap. Hanggang ngayon, naka-duty pa rin ako pero hindi na ako bumabalik sa Ward 3. Kasi minsan, kahit nasa ibang floor ako, naririnig ko pa rin. Hospital din talaga yung nakakatakot na place na napuntahan ko. Ilang beses na ako nakapunta ng ng hospital. Pero yung kahit nga clinic lang nakakatakot siya. Yung time na pumunta ako, kasi nga yung ate ko manganganak siya. Nakakatakot kahit clinic lang. Yung alam mo yung place na hindi mo iisipin gusto mo agad makalis, pero may ganung pakiramdam. Yung parang gusto mong, parang, uy, labas na tayo dito, parang ganun. May ganun akong pakiramdam kapag pupasok ako sa hospital or medical place. Well, medical place. Nakakatakot siya. Lalo na yung nanganak yung asawa ng kuya ko. Nakakatakot yun. Oo, kasi, yung canteen, ang pangit. Alam mo, kung ako yung may-ari ng hospital, yung canteen, hindi ko ipupwesto sa pinakababa. Yung hospital kasi na pinuntahan namin, basement yung canteen. So, aside sa multo, nakakatakot din. Baka kasi biglang may humila sa'yo, may gumawa ng masama sa'yo. Kasi ang mga masasamang tao, walang pinipiling lugar yan kahit saan. Basta madilim at may pagkakataon, gagawa talaga sila ng kasamaan. So, yung design ng hospital na yun, kung gano'n ang iisipin mo, pangit siya kasi imagine mo yung canteen nasa babang floor ng hospital, sa basement talaga. Pagbaba mo naman sa basement, ay my gosh, naaalala ko, nakakatakot. Meron dong kwarto na punong-punong-puno ng wheelchair. Meron siyang punong-puno ng wheelchair talaga. Ang pangit talaga ng design. As in, ang pangit ng design talaga ng canteen. Kasi bababa ka pa sa basement para bumili ng pagkain or mainit na tubig. Kaya bumaba ako dun kasi inuutusan ako kumuha ng mainit na tubig. Yan. May bayad yun So, bumili ako ng mainit na tubig. Tapos, ang nakakatakot pa, alam mo yung, kung nakita nyo na yung itsura ng selda, tapos, yung kitchen nila doon sa kulungan, parang ganun yung style. As in, ganun na ganun yung style niya. Tapos may mga room na patay yung ilaw, ganyan. May kisame na walang takip. Alam mo yon yung butas, tapos di mo makita kung ano yung nandun sa loob, madilim. Ang pangantang dun. Pero, yun kasi napili ng asawa ng kuya ko. Kaya, ako lang yung nagkataon na pwedeng umalalay sa kanila. Kaya, ako yung pumunta dun. Tapos, yung canteen doon, meron din siyang garahe. May parking din siya. May malaking pinto. Tapos, makikita mo, kahit hindi ka pumunta, or hindi mo lapitan, makikita mo sa malayo na parking lot siya. So, ganun siya. Tapos, makita mo yung mga nurse, hindi pala mga nurse, yung mga nagluluto sa canteen. Yan, puro matatanda. Alam mo yung mga movie na ganun yung tsura niya. Tapos, yung pagbaba niya pa, nakakatakot yung way para makapunta ka sa basement. Nakakatakot siya na parang sobrang tahimik. Yung kapag lumabas ka naman siguro ganun talaga design ng hospital para hindi ma-istorbo yung mga pasyente. Ang tahimik talaga, as in. Para ka talagang gusto mo talaga lumabas agad. Ganun yung pakiramdam ko pag pupunta ka ng hospital. Gusto ko lumabas agad. Ganun siya. Hindi siya place para sa akin. Scary. Tapos, ayun pa. Nung na-admit yung asawa ng kuya ko, kami lang talaga. Pagpunta namin doon, may kasamang pasyente. May kasama kaming pasyente. Pero, paalis na rin pala sila. Tapos, mga ilang days yata kami doon. Tapos, kami lang yung pasyente. Tapos, ang creepy talaga,
Yung yun yung place na marami kang mai-imagine. Yung hindi mo na kahit nagfo-phone ka, kahit nagse-cellphone ka or meron kang ginagawa, hindi mo maiwasang mag-imagine ng kung ano. So yun, nakakatakot siya. Tapos may mga room pa na nakakatakot. May mga room pa na bago ka makapunta dun sa room namin, may madadaanan ka pang ibang room. Tapos mga patay yung ilaw. May inis ka na lang kapag kailangan lumabas kapag gantong oras, gabi na. Ganyan, kahit 7:00 or 6:00 ng gabi, matatakot ka na agad. So, yun lang guys. Hindi ko kaya maging nurse. Ayoko. Ayoko. Scary. Diba? Ano pa lang ako, kasama pa lang ako ng pasyente, paano pa kaya kung nurse ako na laging dapat nasa hospital, diba? Tapos night shift ka pa. Exhausted ka na, pagod ka na, tapos may ganun ka pang nararanasan. Kaya lang guys, baka may mga ganung story din kayo. Alam ko, maraming nakakaranas ng ganun. See you all on my next video. Bye-bye.